Na-upload ko kanina ang video na ito. Itong kagaya nito ay walang audio. So back to record ako kasi hindi ko na ma-re-upload yun dahil nga kahit anong gagawin ko doon hindi ko na malalagyan ng audio. So mga kabanat, ang diniscuss kasi ni Professor Antonio Contreras dito mga kabanat ay mabigat na banat niya dito kay simple Carpio. May pasaring siya dito kay Carpio dahil nga itong si Carpio, yung mga grupo ni Carpio, sila yung nagkukumahog na magpipetisyon labang dito kay Bongbong Marcos. Ngayon ang target nila ay cancellation ng COC. Kasi mga kabanat, pag cancellation ng COC niya ay walang substitute o walang pwedeng pumalit doon. Ang mayroon lang daw pwedeng palitan itong disqualification. So yan, tila nilampaso ni Professor Tontong Contreras, bagamat inamin ni Tontong Contreras na hindi siya abogado, pero napakatalino ito kumpara kay Carpio sa paningin dito sa isyu kay Bongbong Marcos. At inamin din ni Antonio Carpio na hindi siya supporter ni Bongbong Marcos, bagamat naniwala siya na hindi dapat makansela o ma-disqualify si Bongbong Marcos dahil baseless yung mga akusasyon nila na sinasabi na mayroon tax evasion itong si Bongbong Marcos. So panoorin niyo ito sa detalye mga kabanat, no? Sana may audio na ito at mamaya bago ko i-upload, i-review ko muna ito para sure na hindi tayo nagsasayang ng oras. So panoorin niyo na ito mga kabanat. Comment kayo sa reaction niyo dito. Video na ito, kredito Antonio Tonton Contreras. Sa kanyang kandidatura. Of course, please respect my opinion. Alam ko maraming nagagalit sa akin sa opinion, but that is my opinion. Bahala kayo kung suportahan niyo siya. Pero sa akin kasi, maraming mga bagay-bagay akong mga hindi maganda nang nakikita. Kasama na yung hindi niya pag-file ng ITR. Pero bagamat sinasabi ko yan, hindi rin ako naniniwala na dapat kansilahin ang kanyang COC. Bagamat hindi ko siya susuportahan, hindi ibig sabihin na dapat wag na siyang kumandidato. Kasi maaring sa iba, susuportahan niyo siya. Ayon nga sa survey, 47% ng mga respondents sa SWS survey nagsabi na gusto nila maging Pangulo si Bongbong Marcos. At sino ba naman ako para alisan ng karapatan yung 47% na yun? Pero sa akin kasi, ang usapin dito, dapat bang kanselahin ng COC niya na siyang pinitisyon sa kanya. At dyan malinaw ako, bagamat hindi ko siya susuportahan, hindi rin ako naniniwalang dapat kanselahin ang kanyang COC. Sapagkat wala itong legal basis. Kasi ano ba dahilan kung bakit pinapakansela ang COC? Nito mga petitioners. Ang sabi nila, hindi daw pwede mong kumandidato si Bongbong Marcos kasi siya ay na-convict ng tax evasion. That is wrong. He wasn't convicted for tax evasion. Initially, he was by the regional trial court. Pero meron po tayong hierarchy of courts. Kahit kung na-convict na kayo sa RTC, pwede nyo iakyat yan sa Court of Appeals para rebisahin. So, naniniwala ako sa hierarchy of courts. Ang Court of Appeals, ang CA, may karapatan at kapangyarihang baligtarin o in fact, pawalang bisa pa nga ang judgment ng isang RTC. At sa atin, kapag ikaw ay dumulog na at nag-apila at na-reverse, yun na ang paniniwalaan mo, hindi na yung RTC kundi yung Court of Appeals. At sa Court of Appeals, sinabi na bagamat hindi nga nag-file ng income tax return si Bongbong Marcos, hindi yun tax evasion. At ang na-convict siya, non-filing of ITR. O doon siya nasintensya at siya ay pinagmultan na lamang at inalis na yung penalty ng imprisonment. So yun po. Ngayon, yun ay hindi na naapila sa Korte Suprema ni Bongbong. Inapila niya yung pero winidraw at pinayagan naman siya ng Korte Suprema. Okay? Marami nagsasabi kaya inapila baka natakot na baka i-affirm ng Korte Suprema yung ruling ng RTC, ibaligta rin ng Korte Suprema yung decision ng Court of Appeals. Well, be that is may, the fact that it was withdrawn, the appeal sa Supreme Court, and the Supreme Court allowed it, means that the Court of Appeals ruling finding him guilty only for non-filing of ITR and sentencing him not to jail, but just to a fine, is the one that is standing.
And it's settled kasi nagbayad na siya ng kanyang fine o multa. So, ngayon, ang sinasabi ngayon naman nagpipetisyon, yun daw kasing pagkaka-convict niya for non-filing of ITR amounts to tax evasion, which is not true. And number two, it amounts to a crime of moral turpitude. Ngayon, tingnan natin. On a related case that involved Marcos regarding yun ay yata yung pagiging related sa mga properties nila. The Supreme Court, was deciding on another case not related to the tax case, but it mentioned the tax case. Kasi ito yata yung kaso na kung saan sinisettle sino ba ang para magmamanage ng mga property ng dating presidente. So, doon sa kasong yon ang ang pinag-uusapan ay yung i-appoint siyang executor ng will ng father niya. Parang ganon. Mag-executor siya ng last will and testament ng namatay na si former President Ferdinand Marcos. So, ang sinasabi ng korte dito, doon niya sinabi na yung kanyang failure, okay, pag-file ng ITR, hindi kaso ng moral turpitude. Nasa GR 130371 at GR 130855 ito ng Korte Suprema. Na kung saan malinaw na sinabi ng Korte Suprema at ito'y babasahin ko ha. Ito ang sabi ng Court. Therefore, since Respondent Ferdinand Marcos Jr. has appealed his conviction relating to 4 violations of Section 45 of the National Internal Revenue Code. Ito yung kanyang failure to submit ITR. The same should not serve as a basis to disqualify him to be appointed as an executor of the will of his father. Ito mas importante na second sentence. More importantly, even assuming arguendo that his conviction is later on affirmed, the same is still insufficient to disqualify him as the failure to file an income tax return is not a crime involving moral turpitude. Korte Suprema na nagsabi nito. So yung hindi pagpa-file ng ITR, bagamat naparusahan siya doon ng isang multa, hindi yun crime that involves moral turpitude. Malinaw. May sinasabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na ito daw ay obiter dictum lang, na parang yung pag-refer na hindi yun pagsabi daw ng Korte Suprema na hindi naman crime of moral turpitude ang hindi pagpa-file ng ITR. Yun daw ay parang incidental lang, na mention lang. Parang obiter dictum na hindi dapat gamitin as precedent. Ako naman, sa pagtingin ko doon, hindi obiter dictum yun kasi parang sinabi pa nga na merese, notwithstanding na maging final and executory yun, malinaw pa rin na hindi crime of moral turpitude ang hindi pagpa-file ng ITR. So, naandun yun sa point na yun na parang mismo yung Korte Suprema na nagsabi. So, ano pang papupunta natin dito? Now, sinasabi ng mga kritiko ni Senador Marcos, ni Bongbong na mali daw kasi ang judgment ng Court of Appeals. Hindi daw dapat ganon. Hindi dapat nila binaligtad. At saka dapat hindi nila inalis yung sentensya ng pagkakakulong. Kasi nga naman kapag nakulong na si Bongbong, merong sentensya ng pagkakakulong at yun ay naging final, isa na naman yan at kapag lumagpas siya ng 18 months, nakalagay kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 12 yata ng Omnibus Election Code, nakalagay na hindi na pwedeng kumandidato ang mga tao sa anumang posisyon kapag ikay nabigyan na ng sentensya na pinal na more than 18 months ang pagkakakulong. Malinaw naman dito ang ganito. Hindi po tayo abogado. Hindi tayo naggagaling-galingan. Pero simple lang naman po ang aking logic dito. Meron tayong hierarchy of courts. Diba? Ang Court of Appeals, bagamat ang RTC ang nagsabi, ang Court of Appeals nagsabi na ito ang desisyon. Tama. Dahil ito hindi naman na-reverse ng Supreme Court, na-serve na yung sentensya ng multa, tapos na ang kaso. Tama. Hindi na pwedeng balikan yan.
granted without, be that as it may, granting without admitting or accepting that the Court of Appeals erred. But in its decision, but that's final. Ngayon, hindi mo pwedeng magsumiti ka ng petisyon sa COMELEC at ang COMELEC ay mag-relitigate ng kaso. Walang power na po ganyan ng COMELEC, wala sa jurisdiction ng COMELEC ang i-review ang desisyon ng Court of Appeals. Tama. At kahit pa makarating ito sa Korte Suprema, itong petisyon na ito laban kay Bongbong sa kanyang pagkandidato, hindi na rin pwedeng baligtarin ng Korte Suprema yung desisyon ng Court of Appeals. Alam ni Justice Carpio yan sapagkat ang naging senior associate justice siya. Tutulog na sa pansitan ng Carpio. Wala na kapangyarihan kasi lagpas na. Dahil ang mababiolate mo naman dyan, yung sinasabi nating double jeopardy na ikaw ay hindi na pwedeng makasuhan ng isang bagay na nadesisyonan na sa ibang korte. On the same act. Ang decision na ng COMELEC ngayon ay kung si Bongbong ba nagkaroon ng misrepresentation doon sa kanyang COC. Ito ngayon ang pupuntahan natin na susunod na topic. Pero to summarize, hindi po panoorin niyo mabuti ha. Si Marcos ng tax evasion, ang kanya pong violation ay hindi siya nag-file ng ITR at yun ay napagmulta siya, hindi siya nakulong. At yun ay na-sentensya na siya doon at na-serve niya na yung penalty ng multa. At hinabi ng Korte Suprema na hindi ho crime that involves moral turpitude ang hindi pag-file ng ITR. So kayo, huwag niyo siyang iboto kung ay nakikita niyong mali yung ginawa niya at ako nga ganun ang tingin ko. Pero hindi naman ibig sabihin na dapat makansila ang kanyang COC just because of that. Because it will also deny the others who would like to vote for him that right to vote for him. Now, on the issue about the cancellation of COC. Alam ko to sapagkat ito ay paulit-ulit kong nababasa noong panahon na ako involved sa isang similar case na isa ako sa mga nagpetisyon. Sa ating kasing Omnibus Election Code, iba yung pagpakansila ng COC sa pagpapadisqualify. Ang cancellation ng COC o pag-deny ng due course sa isang COC ay nasa Section 78. Anong pagpapadisqualify sa Section 79? Ganito po kasi yan. Sa Section 78 proceeding, pinapakansil mo ang COC dahil nagkaroon ng material misrepresentation ang kandidato doon sa mismong COC niya on his or her qualifications. Kaya pag na-cancel ang COC niya, para rin siyang hindi kandidato. So hindi siya pwedeng i-substitute. Ito ngayon ang gustong mangyari naman nagpetisyon laban kay Bongbong Marcos. Makancel ang COC niya para wala na mas-substitute. Kasi papalitan siya ng Marcos din. Siyempre ayaw nilang Marcos ang tumakbo uli. Now you can see the sinister reasoning behind that. But because of that sinister reasoning, they forgot the technicality. That ang covered lang ng COC cancellation ay misrepresentation sa qualifications. Ako ang argument ko, tiningnan ko ating 1987 Constitution. Malinaw na nakalista doon kung anong kwalifikasyon sa presidente. Okay? Sa Article 7, Section 2 ng 1987 Constitution, nakalagay, no person may be elected president unless he is a natural-born citizen of the Philippines. Number 2, a registered voter. Number 3, able to read and write. Number 4, at least 40 years of age on the day of the election. And number 5, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. So natural-born citizen, registered voter, read and write, able, 40 years, at saka residente, yung kanyang residency. Okay? Ngayon, kapag isabihin mo, sa akin ang material misrepresentation, klaro, na sinabi mo sa COC mo na namimit mo tong qualifications na to. Okay? Wala naman po nakalagay dito na dapat wala kang conviction sa crime of moral turpitude bilang kwalifikasyon. At sa mga nakikita ko mga COC, wala naman pong nakalagay yan dun. Okay? Maaring mali ako kasi maaring iba na yung hindi ko nakita yung recent cut types ng COC.
Okay? Pero sa Batas Pambansa 811, yung Omnibus Election Code, meron dong nakalagay na ano yung mga disqualifications na pwedeng mangyari. Yung mga dineclare na incompetent o insane by competent authority, disqualified yan. Yung mga nasentensyan by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or any offense na ng sentensya ay more than 18 months imprisonment, disqualified yan. Yung mga nasentensya ng final judgment for a crime involving moral turpitude, disqualified yan. At yung mga walang mga permanent resident ng immigrant ng ibang bansa na hindi winave yung status na yun, disqualified yan. Malinaw na yung qualifications na nasa 1987 Constitution, pag na-misrepresent nyo yan, pwede mong ipakansila ang COC. Section 78 petition yan. Malinaw din na kapag ikaw ay nakaposes nito mga disqualifying attributes na in-enumerate sa Omnibus Election Code, dapat mag-file ka ng Section 79 proceeding. Ipapadisqualify ka. Kung talagang ang pananaw nito mga kontra kay Bongbong Marcos ay tama sila na siya ay dapat ma-disqualify, ang final dapat nilang petition ay Section 79 petition, which is to disqualify him instead of to cancel his COC. Kasi ang cancellation of COC, misrepresentation on the qualifications, not on the disqualifications. And the qualifications are clear as stipulated in the 1987 Constitution. Okay? Klaro. In fact, maraming desisyon ang Korte Suprema na kung saan ay pinag-usapan nila yung pagkakaiba ng Section 78 at Section 79. So hindi ko sinasabing walang karapatang magpa-disqualify ang mga tao kung naniniwala sila na talagang ma-disqualify si Bongbong dahil siya na-convict ng tax evasion, kung yun ang paniniwala nila, at ang hindi pagbabayad ng ITR ay crime of moral turpitude, kung yun ang paniwala nila, ang dapat na finay nila ay Section 79 to disqualify him instead of cancellation. COC cancellation. So in short, kung ako ang tatanungin mo, mali eh. Maraming mga legal infirmities yung petition na to. Kasi number one, gusto nilang iparelitigate ang isang kasong na desisyon na ng Court of Appeals na wala naman jurisdiction ng Commission on Elections at maging yung Korte Suprema kasi natapos na yung kaso. Otherwise, ma-violate ang double jeopardy rule. And number two, in fact, kung ako tatanungin mo, hindi rin tama yung petition kasi hindi naman talaga material misrepresentation ang issue, kundi the possession of a disqualifying attribute, allegedly. So mali din. Mali yung venue at mali pa rin yung final na petition. And because of that, I think the petition must fall and must fail. Of course, that is coming from a non-lawyer. O sige po, pero inuulit ko, hindi ibig sabihin kinukonsinti ko na yung ginawa ni Bongbong na hindi mag-file ng ITR. Maring yung 1985, mapatawad ko siya kasi nasa nasa Hawaii na nung 1986. Fina-file mo yan a year after eh. Eh noong February 1986, wala na sila sa Pilipinas. So, February, March, usually fina-file ng ITR. Nasa Hawaii na sila. Pero what about 1982, 83, 84? But 3 taon sunod-sunod, hindi siya nag-file. Para sa akin, pagkukulang pa rin. At yun, bilang isang government servant, you should follow the law. And it is a fact that being convicted, the issue here is not being convicted of a crime involving moral turpitude. The issue here is being found guilty of violating the law. So sige po, sana po nakapagsilbi ako sa bayan. Pero sabi sa akin ng UP, serve the people. At sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na-plus ko inyong mga puso, at nakapagbabago sa inyong mga pananaw. So yun mga kabanat, yung video na diniscuss ni Antonio Contreras kung saan na kanina in-upload ko na ito, no? Nga lang walang audio pala. Pasensya na sa hindi ko rin napansin. Hindi ko kasi pag tapos ko edit ay hindi ko na ni-review kasi. So yun pala, walang sound itong si Tonton Contreras. So maraming salamat mga kabanat, no? Medyo inantok na ako. So bukas ko na siguro i-upload ng umaga, no? Tatry ko magising maga itong si Senador Manny Pacquiao kung saan nakita ko yung video niya na nangako, matinding pangako mga kabanat. So dito naman tayo, balik lang ako dito muna kay yung mapahayag ni Atty. Contreras. So palakpakan natin yan mga kabanat dahil napakagaling yung mga sinasabi niya at may makukuha ka talagang aral
Meron talaga kang makukuha. Paragpakan natin mga kabanat, no? Patungkol dito kay Marcos, agree naman ako sinabi niya, hindi yan pananaw niya na hindi niya kaya suportahan si Bongbong Marcos dahil nga si feeling sabi niya ay doon siya na pagkukulang ni Bongbong Marcos na mag-file ng ITR. So yan mga kabanat, at maraming salamat at good night at ingat kayo palagi. See you tomorrow mga kabanat.